makakausap natin sa linya ng telepono si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jay. Magandang umaga po, Ma'am Angela, at magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga to. Ako, napakalaki pong presyo yung pinag-uusapan po natin dito. First and foremost, sino po ba ang gumagamit sa PPA nitong mga body cameras at para saan po ba? Well, katulad po ng nakita doon sa video po pinakita nyo bago itong segment natin, ito po ay ginagamit ng ating port police officers. Ito po mga port police officers natin, naka-deploy po yan sa lahat ng pantalan po natin sa buong bansa. At yan po ay ginagamit po natin yung body-worn cameras na yan para ma-monitor po hindi lamang po yung movement ng port police officers natin, kundi para ma-monitor din po lahat ng mga activities po sa mga pantalan natin habang naka-duty po yung mga port police officers natin para maiwasan po natin yung mga sitwasyon na baka magkaroon po ng extortion or kikilan po doon sa mga port users natin at para din po sa evidence gathering. Kung sakasakaling meron po tayong ma-intercept po ng mga kontrabando or mga drugs or mga smuggled na items po. Yun po ang purpose po niyan. Right. I understand ito po ay dumaan sa bidding process. Ko as wondering kung meron po kayong data kung magkano po yung ibang mga nakalaban po natin dito sa bidding process na to at bakit ito po yung nakuha natin na nakita nga po natin according to kay Senator Tulfo ay overpriced. Well, unang-una po, sa tingin po namin, mali po yata yung mathematics na nagamit po nung staff ni Senator Tulfo bago po niya na-provide po sa ating mabuting senator, yung information. Dahil yung po 168 million po na yan, hindi po tama na yan ay i-divide po lamang sa number po ng camera kasi meron pong back-end system yan. Hindi lamang po camera naman ang binili dyan, katulad po na nakikita sa video po na pinakikita nyo, meron po tayong network surveillance system, national surveillance system po, Meron po tayong subscription po dyan sa internet, sa satellite connectivity, meron po tayong hardware, meron po tayong software, may servers po tayo, meron pong warranty yan, may training po yan. So hindi lamang po dapat nililimita yan doon mismo sa camera unit. Kumbaga, ang sabi ko nga po dyan, Ma'am Angela, ang analogy ko na lamang po dyan, kumbaga bumili ka ng kotse na may 4 na gulong, tinanong sa iyo kung magkano yung presyo ng gulong. Ang ginawa mo, dinivide mo yung presyo ng kotse sa 4 na gulong at sinabi mo yun yung presyo ng kada isang gulong. Mali po yata yung pamamaraan ng computation na yun. Okay, pero magkano po yung ibang nasa bidding noon nang bago po nanalo itong nagpo-provide po ngayon sa PPA? Well, wala po sa akin yung yung dokumento kung sino-sino yung sumali at kung magkano po yung presyong na-provide po nila. Pero sa proseso po kasi, makikita naman po sa ating documentation yan, na yung pong nanalo, ang tinatawag natin na lowest qualified bidder. Ibig sabihin, even if may iba pong supplier na mas bababa ang presyo, kung hindi naman po sila kwalipikado, hindi po sila ang mananalo. So ang importante lamang po dyan, yung pong pinaka-kwalipikado, ang binigay po niya ay yung pinakamurang presyo at yan po yung Boston Home kasi po sa proseso at sa dokumentasyon. Okay, ang sinasabi po kasi ni Senator Tulfo, nasa 135 pesos lang po kada isa ng mga body camera sa PNP. Bakit daw po sa inyo umabot ng ganito, halos sa 1 million pesos? Well, mali nga po yung sa tingin namin, mali nga po yung pagko-compute na gano'n na yung buong system i-divide mo lamang sa number ng camera. Pangalawa, hindi din naman po namin alam kung ano po ba yung sistema na binili po ng PNP, kung ano yung klase ng camera ang binili nila. At ang magandang tingnan din po dyan, kailan ba binili ng PNP yan at kailan po binili ng PPA. Kasi kailangan din po natin tingnan ng inflationary considerations yan. And more importantly po, ano po ba yung capability na binili ng system ng PNP kumpara sa capability ng system ng PPA po? Alright, sir, ito po ba'y operational na, kasalukuyang ginagamit na po na ating mga tauhan? Yes po, Ma'am Angela. In fact, 2020 and 2021 pa po yung operational. At amin nga pong pagmomonitor, hindi po tayo nagkaroon ng problema dyan. So para, gumagana po yung sistema, hindi naman po nagkakaroon ng aberya. At mabanggit ko lamang po na nung binit-out po yan, hindi po tayo nagbayad ng down payment dyan. Yan po ay binayaran only after full delivery and
commissioning and operation, ano? Sir. So hindi po nalugi ang gobyerno dyan. Okay. It's good that you mentioned po na operational na siya at nagagamit na because according to Senator Raffy Tulfo, yung team niya pumunta doon sa port sa Batangas at wala naman daw po silang nakita na nakasuot ng body cam. Hindi ko po alam kung ano, no, kasi nakita niyo naman sa litrato din natin, hindi ko alam kung kailan sila pumunta at hindi ko alam kung may kinausap pa silang port police doon. So mahirap po ding sabihin kung Because you said, sorry to cut you there, because you said it's operational, ginagamit na po ito ng mga tauhan, so I don't think we need to know pa kung anong oras po silang nagpunta doon para malaman po natin kung may mga tao po tayong nakasuot na ng kanilang body cams. Well, hindi ko din ho alam kung ano ba yung hinahanap nila. Kasi makikita niyo naman yan po ay actual na actual footages po yan na talagang ginagamit eh. So I cannot I cannot make any comment kung bakit sinasabi nila na wala silang nakita. Pero dahil hindi po kami kasama nung sila ay nag-inspection doon. Pero ito pong mga body cams na ito ay suot nila every day kapag sila ay nandun sa area ninyo at tuwing anong oras po ba? Lahat po ng port police natin kapag sila po ay naka-duty, nakasuot po yan. So ang oras po natin, 24/7 po tayo. So kung sino po ang naka-duty during that particular time slot, nakasuot po sila dyan. Okay, alright. So sa tingin niyo po ba, bakit po, kasi of course, according to Senator Raffy Tulfo's team, wala po silang nakita. But moving forward, sa tingin niyo po ba may pananagutan ng Bids and Awards Committee ng PPA dahil po sa pagkuha ng Boston Home Incorporated na meron po kasi silang history na nagbebenta po ng defective equipment sa Environmental Management Bureau? Well, unang-una po, hindi relevant sa procurement namin kung ano man ang nangyari sa Environmental Management Bureau. No? In fact, masabi ko lang, Ma'am Angela, yan po binili natin ng 2020 and 2021. Pero as late as June 2024, yan pong Boston Home ay nag-supply din po ng iba namang equipment sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.1 billion. Higit na malaki sa sinupply niya sa PPA. So, kung ang Bangko Sentral po ay nagtiwala sa kanila, na napaka-stricto din naman po, hindi po namin makita kung ano yung relevant nung history nila sa EMB o sa iba pang ahensya dahil wala naman po silang blacklisting na nakita namin sa ibang ahensya o sa GPPB o sa Government Procurement Policy Board. Alright. Sir, very quick na lang po, nakipag-ugnayan na po ba kayo kay Senator Raffy Tulfo regarding this? Because he's saying na maaring kayo po ay managot dito. Well, nagsubmit na po kami immediately right after the hearing kahapon. Nagsubmit po kami ng briefer at ng report tungkol dyan. At sa tingin ko po, maipaliwanag lamang sa mabuting senador na ang dapat na kompetasyon po dito ay hindi yung camera lamang at dapat ma-appreciate niya yung buong system. Siguro po maiintindihan naman po ni Senator Tulfo na wala pong kahit na anong anomalya o dito sa proyektong ito. No? At ito po ay pinaninindigan po ng PPA at kami po ay naniniwala na na ito po ay maitatawid namin na maipapakita namin na walang kahit na anong bahid ng anomalya po dito sa proyektong ito. Alright. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.